Unahin na natin itong muling naunsyaming pag-iimprenta. Dapat ay ngayon itutuloy na ng COMELEC ang printing, pero Disgrasya pa. disgrasya ulit. Oo. Chairman George Garcia, nasa linya natin. Mr. Chairman, magandang morning. Chairman. Magandang morning. Magandang morning po, Katony, Ka Jerry. Ayun. Magandang morning po sa mga kababayan natin. Tingnan mo nga naman, mukhang May malakas, isputing na isputing si Chairman. May malakasan kayong pupuntahan na Chairman. Ang aga nyo, Chairman, Opo, kanina pa po tayo dito alas 6 ng umaga sa opisina dahil madami po tayo mga panayam. Okay. Panayam lang pala yan. Kaya akala namin may aatinan kayong Kasalan. kasalan. Every Wednesday po, Katony, Ka Jerry. N-Bank po namin, N-Bank ng COMELEC. Kaya pala. Kaya pala, gwapong-gwapo si Chairman. Paano yan, Chairman? Naunsyami na naman. Dapat ngayon ang resumption ng printing eh. Dapat ngayon, paano kung bukas makalawa, meron na naman TRO, hindi na kayo matutuloy-tuloy sa pag-iimprenta? Katony, Ka Jerry, bagamat again may TRO nga po muli sa isang national position at siyempre may local position, nagpapasalamat pa rin po tayo sa kataas-taasang hukuman sapagkat nailabas po nila ito bago tayo mag-imprenta ng balota, sapagkat magkakaroon po talaga tayo ng problema kapag ongoing na yung printing tapos meron na naman pong temporary restraining order. Kung kaya naman po, kami po yung nagpaliban ng ilang araw dahil babaguhin po natin yung database muli ng COMELEC at the same time yung pong pag-serialize ng bawat isang balota, and at the same time po yung 1,697 na ballot faces o mukha ng mga balota ay babaguhin po muli natin sapagkat magkakaiba po kasi sa bawat syudad o munisipyo ang mukha ng balota dahil magkakaiba po yung mga kandidato sa local na positions. Yun na nga. Kailan ho ang resumption, Chairman? Yung pong darating na Sabado, Katony, Ka Sabado. Jerry, at ngayong gabi hanggang bukas ng magdamag, yung overtime po ng apin po mga tauhan mula sa Law Department of Personnel para siguraduhin na tama, eksakto at maayos yung lahat na iimprenta ng mga pangalan sa mga balota po natin. Wala na po bang mga na-disqualify ang COMELEC na umakyat sa Supreme Court? Baka kasi upon resumption sa Sabado, meron na naman Baka next lumabas week na TRO sa Tuesday. Siyempre po wala tayo talagang monitoring dyan sapagkat yan po pag final sa Korte Suprema, malalaman na lang natin, Katony, Ka Jerry, kung may na-file kapag po kami binigyan na ng order to comment o kaya may TRO. Alam niyo po, 117 ang aming pong diniklara na nuisance candidate sa pagkasenador, 67 sa local positions naman, at meron 17 sa House of Representatives, at mahigit 100 po na kinancel namin ang kandidatura, at halos 200 na mga party list organizations ang hindi namin pinagbigyan, dinismiss po namin ang petisyon. At base po sa Korte Suprema kahapon sa kanilang announcement, mukha po meron 25 na pumunta sa kanila ng mga kandidato, at meron naman pong 22 na mga party list organizations din ang pumunta at pending pa sa Korte Suprema. Hindi po natin alam kung may mga susunod pa na magpa-file na muli o dagdag na magpa-file sa Korte Suprema. Hindi naman nyo pwedeng sabihin sa Korte Suprema na magdesisyon na sila ngayong susunod na linggo at nang matapos na lahat. Ay, hindi po natin pwedeng gawin yan. Talagang bilang pagrespeto, pagkilala, pagtalima, paggalang po sa ating Korte Suprema, hindi natin pwedeng idikta kung ano po yung panahon at oras sapagkat yan po ay pag-exercise ng kapangyarihan ng hudikatura. Pero kung ganito po ang nagiging epekto, Chairman, halimbawa po, ito wag naman sana mangyari. Halimbawa, nasa kalagitnaan na kayo ng pag-iimprenta ng 70 milyong balota, nasa 35th million na kayo. Tapos biglang may lumabas na namang desisyon ng Korte Suprema na national candidate, meaning party list o kaya po ay senatorial candidate. Paano? Tigil na naman. Sayang na naman yung inimprenta nyo. Ganun ba ang paulit-ulit na mangyayari sa atin? Katony, Ka Jerry, noong 2016, 2019, may isang kandidato noong 16 na nakakuha ng TRO sa kalagitnaan ng printing ng balota, isang kandidato sa Vice President. Hindi na po sinama ng COMELEC, nagtuloy-tuloy ang COMELEC sa kanya pong pag-iimprenta. Noong 2019, dalawang kandidato sa party list po, yung pong Ladlad party list, kung natatandaan niyo po, kasama rin po yung PGBI. At the same time, meron din po dalawang kandidato nakakuha, hindi na rin po nakapag-comply ang COMELEC. Nasa po in contempt
ang buong komisyon ng lahat ng commissioners, pero nagtuloy-tuloy po yung printing ng balota. At this point po, ayaw ko pong tingnan muna doon sa puntong yon. Basta ang importante, magsisimula po tayo sa Sabado at hanggang kaya po namin na tumalima sa ating Korte Suprema ay ating pong gagawin yan. Katunying ka, Jerry, dahil yan po ay, again, nasa saligang batas na ang Supreme Court, ang Court of Last Resort. Doon po sa suggestion na ilagay nyo na lang muna lahat kahit na na-disqualify. Ayaw nyo bang tingnan yung possibility noon, Chairman? Ay nako, yan po ay nasagot natin, Katunying ka, Jerry. Tingnan niyo po, kung ang kandidato sa pagkasenador 300, dinisqualify namin, sabihin na po natin ay 250. Ibig sabihin po, kapag ang lahat ng yan ay nag-apila sa Korte Suprema, kahit na executory na yung desisyon namin, nakalagay po sa batas at sa rules ng COMELEC, na ang desisyon ng COMELEC ay executory 5 days after mailabas po ito, unless may TRO. Ang ibig sabihin po, kahit po executory na yung desisyon namin, dahil nag-apila sila sa Korte Suprema, may kwenta o wala yung apila, kasama yung pangalan ng 250. Take note po, Katunying ka, Jerry, yung po ay sa ano pa lang po yan, sa kandidato for senator, sa limbawa. O kaya naman later pa yung kandidato for party list na 200, ibig sabihin dahil nag-apila sila, ay dapat maisama muna yung pangalan sa listahan. Take note din po, yung sinasabi po na pwede naman mag-substitute. Ang sabi po ng batas, pwede magkaroon ng palitan kapag ka namatay o na-disqualify ang kandidato. Tama po yan. Opo. Pero po ang word na disqualify, hindi po yan applicable kapag ka ang kandidato na cancel ang candidacy. Ang pagdi-disqualify po ng kandidato ay magsisimula pa lang kapag ka nag-start ang campaign period. Wala pa po tayong campaign period dahil violation po yan ng election law. Yung mga namili ng boto, halimbawa, commit ng violence. Pero ngayon po, cancellation po ng candidacy, Katunying ka, Jerry. And therefore, hindi po siya disqualification at hindi po siya pwedeng gawing basihan ng substitution of candidate. Kahit daw doon lang sa mga nag-file ng petition sa Supreme Court, Chairman, yung mga hindi na nag-file, wag na isama. Opo, talaga po magiging bad precedent po yan dahil hahaba po ng sobra ang balota natin, Katunying ka, Jerry, dahil malamang-lamang lahat po ngayon ng mga kandidato ay magpa-file ng petition sa Korte Suprema kahit pa walang kwenta sapagkat kinakailangan namang isama ng COMELEC ang mga pangalan nila sa listahan. Sadya po talagang part ito ng isang proseso. Natural lang po talagang pwede mag-issue ang Korte Suprema ng pansamantalang remedyo. Yan po naman ay diskresyon ng kataas-taasang hukuman. Ito pong ating pinag-uusapan ay puro nasa proseso ng batas yan, no? Kayo po may kapangyarihang mag-disqualify ang kandidato, may kapangyarihan ding karapatan ding umakyat sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema may kapangyarihang magdesisyon. Kaya lang, hindi lang po yung schedule ang tinitingnan nating baka maapektuhan, kundi yung katakot-takot na pera na nasasayang po, pera ng bayan ang nasasayang. So, who takes responsibility dito po sa mga wastage na to? Siyempre po sa bandang huli, kami na lang po yan, Katunying ka, Jerry, dahil kami nag-imprenta ng balota, wag na po natin na lang ituro ang sisi sa kahit na kanino. Sa bandang huli, kami nagdesisyon ng mga kasong yan. Kinakailangan lang pong didesisyon na namin. Siguro po yung sinasuggest na iba, wag na lang kayo magdesisyon, Chairman, para walang tataas sa Korte Suprema. May napakaganda rin po yan. Nangyayari yun ng mga nakakaraang eleksyon. Hindi nagdidesisyon ng COMELEC para walang tinataas sa Korte Suprema. Kaya lang, Katunying ka, Jerry, pinagmamalaki ko naman po. First time na nangyari sa kasaysayan ng COMELEC, wala po tayong pending hanggang NBank level na kaso ng nuisance. Dito po, dati-rati po, natapos na eleksyon, nandiyan pa yung nuisance cases. Nagkaroon na nga po ng patayan sa Negros Oriental dahil may nakatakbong nuisance na iboto, yung pala nuisance, kaya kinakailangan idagdag yung boto sa tunay na kandidato. So yan po yung mga senaryo, problema natin. May isa po akong suggestion na maaari mapag-isipan ng lahat. Siguro mo maganda, gawin na lang natin ang filing ng candidacies sa susunod na election ng 2028, July ng 2027 sa halip na October para mas may panahon kami makapag-resolba ng mga kaso at may panahon din makapunta sa Korte Suprema. Tutal naman, sabi ng Korte Suprema din po sa kaso ng Piñera versus COMELEC, hindi pa naman sila kandidato kahit nag-file na sila ng candidacy na mas maaga dahil kinakailangan imprenta yung pangalan sa mga balota. Kaya lang po, maganda pong panukala yon, Chairman. Kaya lang naisip ko doon, may magtatampo sa inyo yung mga nakaupo, yung mga appointed officials na tatakbo Na kailangan dim resign. Aba, hindi pwede yan. Chairman, hindi pwede yan. Paano kami makakagamit ng government funds and resources? Kawawa naman kami. Chairman, salamat po sa inyo, ha? Thank you, Chairman. Salamat po, Katunying ka, Jerry. Mabuhay po kayo.
Chairman George Garcia, COMELEC.